sa isang maliit na bahagi ng bakuran ko. Doon ko natagpuan ang katahimikan. Hindi ko inaasahan, pero dito nagsimula ang bagong sigla ng buhay ko. Hindi ako professional breeder. Hindi rin ako plantito noon. Pero nung dumating yung time na pagod ako sa trabaho, sa problema, sa stress, naghanap ako ng simpleng bagay na magpapagaan sa loob. Doon ko sinimulan ang pag-aalaga ng mga finch, pagtatanim ng halaman at pagpapalaki ng isda. Kapag naririnig ko yung huni ng mga finch sa umaga, para akong kinakausap ng kalikasan. Maliliit sila, pero napakalaki ng tuwa na dala nila. Lalo na kapag nakita mong nangingitlog o nagpapakain ng sisiw, parang ginhawa sa dibdib. Ang pagtatanim para sa akin, parang buhay din, dahan-dahan. Araw-araw mong tinitingnan kung may bagong usbong, bagong dahon, kahit maliit, malaking kasiyahan na. Dito ko natutunan ang salitang tiyaga. Ang mga isda naman, lalo na guppies, sobrang saya panoorin. Tahimik lang sila, pero parang sinasabi nila, relax ka lang, kaya mo yan. At kapag nanganak sila, wow! Parang may panibagong buhay na naman akong nabigyan ng pag-aalaga. Dito ko natutunan kung paano mag-alaga. Hindi lang sa hayop, hindi lang sa halaman, kundi sa sarili. Sa bawat ibon, bawat tanim, bawat isda, parang may parte ng puso kong gumagaling. Kaya kung katulad mo ako, na naghahanap lang ng simpleng kasiyahan sa backyard mo, subukan mong mag-alaga. Baka hindi lang hobby ang mahanap mo, baka kagalingan din. Ako si Lolo Pasio, at ito ang kwento ng aking backyard therapy. Kung gusto mong sumabay sa paglago, mag-subscribe ka na. Thank you for watching.